Nagasik ng takot si Trump sa Iran matapos atakihin ng mga puwersa ng militar ng Estados Unidos ang Islamic Revolutionary Guard sa timog ng Iran. At ngayon, mas pinatindi pa ni Trump ang kanyang posisyon ngayong Biyernes, ika-29 ng Mayo, 2026. Matapos ang mga pag-ataking iniuugnay sa rehimen ng Tehran laban sa mga barko, drone at interes ng Estados Unidos sa kipot ng Hormuz, tumugo ng Washington. Pinabulaanan nila ang propaganda ng Iran tungkol sa sakyang panghimpapawid ng Amerika na pinabagsak at patuloy na pinananatili ang presyon sa mga sensitibong lugar sa Bandar Abbas, Bushehr at Jem. Simple lang, sinusubukan ng Iran magpakita ng lakas para makalamang sa negosasyon. Ginagamit ni Trump ang bawat pang-udyok para higpitan ng pagkubkob, ilantad ang kahinaan ng Revolusyonaryong Gwardiya at ipaliwanag na magkakaroon lang ng kasunduan kung tatanggapin ng Tehran ang tunay na mga limitasyon. Ano ang itinago ng rehimen? Bakit malakas umatake si Trump ngayon? Paano naging target ang Gwardiya sa timog ng Iran? Ikukwento ko lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Tumindi ang atensyon matapos i-anunsyo ng Revolusyonaryong Gwardiya na inatake nila ang base na konektado sa US bilang tugon sa aksyon ng Amerika malapit sa paliparan ng Bandar Abbas. Inilabas ng ahensyang Tasnim na konektado sa rehimen ang bersyong Iranian na may bantang mas matinding tugon kung ulitin ng Washington ang pag-atake. Ngunit ibang naging tugon ng Amerika. Ayon sa Central Command ng Estados Unidos, pinabagsak ng kanilang puwersa ang mga Iranian drone at tinamaan ng isang control station sa Bandar Abbas na nakahanda para sa karagdagang mga pag-atake. Sa aktwal, naging direktang sukat ng lakas ang sagupaan sa timog ng Iran. Pinakamahalagang bahagi ay mula sa Bushehr kung saan iniulat ng Iranian State TV na may US aircraft na nawasak sa Dijan region. Ayon kay Gobernador Masoud Tangestani, ang ingay ng pagsabog ay dahil sa depensang panghimpapawid laban sa mga kalabang sasakyang panghimpapawid. Sinangkang gawing tagumpay sa propaganda ng Revolusyonaryong Gwardiya ito, ngunit tinanggihan ng Washington. Ayon sa Sentral na Command ng Amerika, walang napabagsak na sasakyang panghimpapawid ng Estados Unidos at nabilang ang lahat ng unit panghimpapawid nito. Diyan pumapasok ang pampulitikang teror para sa Tehran. Inihahayag ng rehimen ng tagumpay, mabilis na nawawala ang pagkamuhi at ang kwento ng lakas ay nagiging senyales ng pagkabalisa. Hindi kailangang tanggapin ni Trump ang pagmamadali ng Revolusyonaryong Gwardiya. Sinusubukan ng rehimen na mag-udyok ng magulong reaksyon dahil alam nitong ang hayagang digmaan ay magbubuklod sa mga paksyon ng Tehran laban sa kaaway. Iba naman ang estratehiya ng Amerika. Sumasagot ang Washington kapag kinakailangan, ngunit hindi nito ibinibigay sa Iran ang kontrol sa oras. Sa mga nakaraang oras, ang reyon ng kipot ng Hormuz, bukas na pamahalaan, ay tumutulong kay Tehran na pag-isahin ang kanilang mga paksyon. Iniulat ng medyang Israeli na nagpaputok ng mga babalang putok ang rehimen ng Iran laban sa 4 na barko na nagtangkang tumawid sa kipot patungong Golpong Persiko. Ang paliwanag na inilabas ng medyang pang-estado ng Iran ay hindi raw nagkaroon ng kinakailangang koordinasyon sa mga puwersa ng seguridad ang mga barkong iyon. Sumali na rin ang Kuwait sa krisis. Ayon sa Reuters, hinarang ng puwersang pandagat ng Kuwait ang balistikong misail na pinaputok patungo sa kanilang teritoryo kung saan naroon ang malaking base ng Amerika. Mahalaga ito dahil hindi lang sa dagat nakatutok ang rehimen ng Iran. Pinapataas niya ang gastos ng mga kaalyado ng US sa Golpo at sinusubok ang depensang panghimpapawid, diplomatikong tugon at pasensyang militar. Ipinakita ng pagkondena ng Kuwait na naapektuhan ng kaalyadong bansang Arabo ng Amerika ng pang-udyok at nagbukas ito ng pagkakataon para sa mas matatag na tugon sa riyon. Ang kalkulasyon ni Trump ay nakabatay mismo sa puntong ito. Kung tatanggap siya ng mahinang kasunduan, lalabas na matagumpay na lumaban ang rehimen ng Iran. Kung magsasagawa siya ng malawakang pag-atake ng hindi sa tamang oras, gagawin ng Revolusyonaryong Gwardiya na panloob na mobilisasyon ang pagkatalo nila. Bukas pa rin sa negosasyon ang White House pero hindi nila binibigyan ng politikal na tagumpay ang Tehran. Iniulat ng Reuters ang paunang kasunduan ng Estados Unidos at Iran sa pagpapalawig ng tigil putukan. Nakikipag-ugnayan ng gobyerno para alamin ang reaksyon ng Amerika sa lupa. Gobyerno ng Republika at Trump Hormuz, pero si Trump pa rin ang mag-aapruba. At mula mismo sa panig ng Iran, mayroong pag-uusap ngunit walang blankong tseke. Ang pahayag ni J.D. Vance ay nagpatibay nito. Ang Vice-Presidente ng Amerika ay nagsabi na hindi pa dumarating sa puntong yon ang Washington kahit na malapit na.
Ibig sabihin, bukas ang gobyernong Trump sa negosasyon pero hindi sa pakitang tao. Gusto ng Tehran na alisin ang mga hadlang, pag-aani ng mga parusa at mabawi ang puwang sa ekonomiya. Nais ng Washington ng garantiya sa paglalayag, pagpigil militar at programa nuklear ng Iran. Hindi lang palitan ng putok sa buksera o bandarabas ang alitan. Ito ay tungkol sa kung sino ang magtatakda ng presyo ng krisis. Sa ngayon, si Trump ang may kontrol. Pinapakitang kontrolado ng revolusyonaryong gwardiya ang sitwasyon pero lumalabas ang bitak sa mismong kilos ng rehimen. Isang sangay ng gobyerno ang nag-aangking nanalo, ang isa'y tumatanggi sa kasunduan, ang isa'y nagbabanta sa base ng Amerika at ang isa na may nagpapakalat ng balita sa pagbagsak ng eroplano na sinasagot ng Central Command ng Amerika. Ang ganitong palitan ay nagpapakita ng rehimeng naiipit mula sa loob at labas. Gusto ng militar ipakita ang lakas, ng negosyador paluwagin ng pagkubkob at ng propaganda ibenta ang tagumpay. Sa totoong sitwasyon, may mga drone na napabagsak, tinamaan ng kontrol na istasyon, na-intercept ang misil at pinagdatalo ng reaksyon. May mahalagang pagkakaiba ang krisis na ito sa timog ng Iran. Hindi lang basta tumutugon si Trump sa pag-atake, ginagamit niya ang presyon para sirain ang lohika ng revolusyonaryong gwardiya. Naging sentro ng banggaan ng Timog Iran dahil dito matatagpuan ang mga daungan militar, rutang pandagat, bas ng gwardiya at mga lungsod malapit sa mahahalagang pasilidad. Mahalagang bandarabas dahil konektado ito sa aktibidad ng hukbong dagat. Pumasok sa balita ang Butcher at Jam dahil sa mga pagsabog, depensang panghimpapawid at sa pagtatangkang gawing tagumpay ng rehimen laban sa Estados Unidos ang ingay sa himpapawid. Ang Golpo ng Oman at ang Kipot ng Hormuz ay lumalabas bilang lugar kung saan sinusukat ni Trump ang tunay na tapang ng Tehran. Hindi ito talumpati sa isang auditorium, ito ay presyon, radar, drone, misil at desisyong pampolitika. Ang operasyong Amerikano na sinimulan sa unang bahagi ng Mayo para muling buksan ang paglalayag sa Kipot ng Hormuz ay nagpapaliwanag ng kasalukuyang sitwasyon. Sa kilos na iyon, sinabi ng Estados Unidos na nawasak nila ang maliliit na bangkang Irani na intercept ang mga misil at drone at gumamit ng mga barko, helikopter, eroplano at mga submarino para protektahan ang trapikong pandagat. Binabago ng pahintulot na ito ang tensyon ng krisis dahil alam ng revolusyonaryong gwardiya na bawat pang-uudyok ay maaring agad na masagot. Ginagamit ni Trump ang bentahing ito sa negosasyon, hindi dahil simple ang krisis, kundi dahil may naipong gastos ang rehime ng Iran. Apektado ang paglalayag, nag-aagawa ng mga paksyon sa diskurso at sinusubukan ng revolusyonaryong gwardiya na magmukhang superpower, ngunit nakadepende sa propaganda ng Estado para itanghal ang mga tagumpay na tinatanggihan ng Washington. Bawat pekeng tagumpay ng Iran ay nagbibigay kay Trump ng dahilan para sabihing di pa handa ang Tehran sa mapagkakatiwalaang kasunduan. Ngayon, ang susunod na hakbang ay nakasalalay sa desisyong pampolitika. Maaring payagan ni Trump ang pag-extend ng tigil putukan kung may makikitang pakinabang. Pero pwede rin niyang hayaan ang revolusyonaryong gwardiya ng Iran na lalo pang malugmok sa politika sa sarili nilang kalituhan. Hangad ng Iran ang agarang ginhawa. Gusto ng Estados Unidos ng kasunduang mapapatunayan. Ako si Milson Alves, internasyonalista at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Ang mga link ng balita ay nasa description ng video. I-like mo ang video na ito, mag-subscribe ka sa channel at sa dulo ay silipin mo mga komento para mas maging aktibo ka pa sa komunidad ni Milson Alves.